Ganun lang siya kadali, and let's have another example. Let's remove this. So we are going to use now the, let's say, cosine. Hanapin natin yung value ng cosine 0. So print result. Okay, run natin. As you can see, naman natin na ang value ng cosine 0 ay 1. We also make shortcuts. We can use as m. Let's use math as m para mas mapabilis tayo. Let's say, yan, m dot. Let's run. Still, gumana pa din yung code natin. Ginawa lang nating m si math para mas mapabilis. Okay, ang gagawin naman natin ngayon is papaikliin natin yung paggamit natin ng mga words. So, from math, import, let's say gagamitin natin is this square root function. Yan, so, answer is equal to, ngayon, imbis na ilalagay na natin yung math, ang nalagay na natin is this sqrt or the square root. Diretso na sa square root 49. Then, print answer. So, i-run na natin to. As you can see, no, nasagot niya pa din yung square root ng 49, which is 7. So, I'll give it an example. Let's say, pi. Pi. And sine. Ayan. I-testing natin yan. We have here sine pi over 2. Let's run it. Tingnan natin. Okay, the answer is 1. All know naman na sine pi over 2 is 1. Since tatlo lang nakalagay dito, yung tatlo lang din yun ang magagamit natin yun. Pwede natin itong pagtan ng ito, this sign, the asterisk sign. Let's run still, ito pa din. As you can see, ganun pa din yung lumabas. Ibig sabihin nito, ibig sabihin kasi na itong symbol na to is lahat ng functions sa math module ay magagamit. Okay, ngayon, titignan naman natin lahat ng functions na meron sa math na module. Let's say import muna natin. Import math. Then, i-print natin, i-print natin lahat ng modules sa math by using the dir function math. And let's run natin. Kaya kung nakita natin dito sa baba, nandiyan lahat ng functions under the math module. And that's all lang po. Thank you.